Maalab na pagbati Pilipinas. Suspendido ang proklamasyon ng dalawang party list na nanalo ngayong halalan. Pinakatampok dito ang Duterte Youth Party List dahil sa mga isinampang reklamo ng youth groups sa kanila. Kabilang sa mga reklamo laban sa Duterte Youth ang red tagging. Itinuturing itong election violation sa guidelines ng COMELEC para sa 2025 elections. Naungkat din ang 2019 complaint laban sa Duterte Youth na kume-question sa registration nito bilang party list. Para kay Danilo Araw ng election watchdog na kontradaya, deserve ng Duterte Youth ang suspension ng kanilang proclamation. Kasi noon pa man, nung sinubukan nilang mag-apply for accreditation, may question na talaga dun sa kanilang track record. Lumalabas na may loyalty sa isang personahe o sa isang political clan. Kaya ang push talaga namin ay disqualification. So, sino ang nire-representa nila? Ang youth ba? O ang mga Duterte? Isa lang ang Duterte Youth sa itinuturing na fake party list. Sa pag-aaral ng kontradaya, lumabas na 60% sa mga iprinoklamang party list ay maituturing na peke dahil bahagi sila ng political dynasty, may connection sa big businesses, o kaya pinapatakbo ng militar. In other words, hindi totoong maituturing ng mga sektor na nasa laylayan. Dagdag ni Prof. Araw, 20% na nga lang ang nakalaan sa Kongreso para sana sa representante ng mga mahihirap, pero lalo pang pinapaliit ang mga espasyong ito. Ano nga ba dapat ang deserve maging party list? Ang diwa sana ng party list ay magkaroon ng boses yung mga marginalisadong sektor. Ngunit hindi yan yung nangyayari ngayon. Na-hijack na ng mga malalaking political dynasties at ng mga negosyo yung sistema ng party list system dito sa ating bansa. Mahalaga ang tunay na representasyon ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang espasyo. Isa na dyan ang party list system na para matiyak na kung ano ba yung tunay na kalagayan ng mamamayan, iyon talaga yung naririnig natin sa Kongreso. Pero ang tanong kasi, bakit hinayaan ng COMELEC na makatakbo ang mga fake party lists in the first place? Noong 2013, binanggit ng Korte Suprema na kahit sino ay pwedeng lumahok sa party list race dahil hindi raw di umano ito eksklusibo sa mga nasa laylayan lang sa lipunan. Kumbaga, 180-degree turn ito mula sa kanilang naunang desisyon na makatao sana kasi noong 2001 sinabi nila na ang party list ay para sa nasa laylayan ng lipunan. May malaking pananagutan yung COMELEC kasi sila yung nangangasiwa ng halalan ng accreditation ng party list. Pwede naman niyang i-reject yung application ng mga mayaman at makapangyarihan. Para sa kontradaya, importanteng may mga ipatupad agad na hakbang ang COMELEC para hindi na mamayagpag ang mga peking party list. Kinakailangan talagang maipasa yung anti-dynasty law. Kailangang gawin ng mga mamamayan yung tinatawag nating public pressure, dumulog sa Korte Suprema para sabihan yung mga justices na yung party list system ay para lang sa mga nasa laylayan ng lipunan. Kasabay ng pagtutulak ng mga reforma sa election system ng bansa, dapat maging mapagbantay ang taong bayan sa integridad ng party list system para matiyak na tunay itong naglilingkod sa mahihirap at api sa lipunan. Tuloy-tuloy na magbubuklod, mag-uorganisa, magkakaroon ng espasyo para sa mga talakayan upang palakasin ang boses ng kababaihan at mamamayang Pilipino.